Formal nang kinwestiyon ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC para imbestigahan ang mga reklamo laban sa dating presidente. Sa kanilang isinumiteng challenge sa pre-trial chamber ng ICC, hinimok ni na Attorney Nicholas Kaufman at Dov Jacobs ang korte na ipatigil na ang proceedings laban sa dating Pangulo at iutos ang agarang pagpapalaya dito. Katwiran nila, hindi natugunan ang mga kondisyon sa mismong Article 12 ng Rome Statute para mapasailalim sa jurisdiksyon ng ICC ang dating Pangulo. Hindi na kasi partido sa Rome Statute ang Pilipinas nang iutos ng pre-trial chamber na buksan ang investigasyon noong September 15, 2021 dahil March 2019 pa naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Sa naunang pahayag ni Attorney Kaufman, sinabi nito na naniniwala siya na mayroon silang matibay na argumento, ngunit nasa mga hukom pa rin ng ICC ang pagpapasya hinggil dito. I've said already in the media that I think it's a compelling argument, but the ultimate arbiters of that argument are the judges themselves. And it's not for me to tell them how to find, ultimately, what they believe is the correct decision, the correct judgment. I hope they will accept my argument. Samantala nabanggit din ng lead counsel ng dating Pangulo na kanyang nasubaybayan ang naging takbo ng investigasyon sa Senado ni Senator Amy Marcos kaugnay ng pagkakaaresto kay FPRRD. Ayon kay Attorney Kaufman, ang final report ng Senadora ay nakikita niyang nagbibigay suporta sa kanilang posisyon. I've even read the final report. I've seen the thorough work that has been done by Senator Amy Marcos. Mention has been made of the arrest, mention has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling and they support our arguments as well. There are definitely arguments that can be derived from that report and will be used. Reference will possibly be made as well. Umaasa pa rin ang kampo ni dating Pangulong Duterte na mailalabas siya sa ICC detention sa lalong madaling panahon o bago pa ang confirmation of charges hearing sa darating na Setyembre.